Good morning, good morning. Papasok na si Baby Zion namin. Yes, pasok na siya. Ayun. Ayan. O, diba? Pasok na ang baby namin. Iyak na naman niya mamaya. Kahapon, ganyan din siya. Okay siya nung pagpasok, no? Hindi na yung talagang dati na pag pasok pa lang namin dun sa may street na yun, iiyak na siya. Ngayon hindi. Pag nandun na siya sa loob, pag iniwan na siya ni mami niya, doon lang siya iiyak. Unti-unti. Sana maging maayos din. Kasi nakakaawa din talaga guys, pag yung iniiwan mong iiyak. Talagang maghahabol sa'yo. Yun yung, yung part na nakakalungkot. Parang sinasabi niya na wag mo akong iiwan. Parang ganun. Pero okay lang, gusto rin namin talaga siya guys dito para mas natututo. Kasi nagugulat din kami pag umuwi ng bahay, ang dami niya ng sinasabi, ganyan. Kukwento siya. Kaya nakakatawa din talaga. Kaya sabi ko kay Emma, tuloy lang natin, diretso lang. Kahit nandiyan si Michelle, yan lang, pasok pa rin natin. Kasi mas maganda yung marami siyang nakakasalamuhang tao, no? I mean bata. Yan. Marami siyang nagiging kaibigan. Yan, anyway pala guys, no, kwento ko na lang sa inyo itong daycare ni Zion. Alam nyo, binabayaran namin dito, ano lang, nasa 250. Bawas na yung ano doon, yung mga kaltas-kaltas. Yan. Si Emma. Hindi umiyak. Oh? May mga araw talaga si Zion, may topak lang. Ngayon, okay na siya. Oh, that's good. Sabi ko nga kanina, pag nung pamula ng Monday, pagbaba dito, ano pa, okay. Tapos pagdating doon, nung iniwan mo kahapon, umiyak. Umiyak. Pero ngayon, okay siya. Diba? Tapos doon siya sa... Hindi, alam mo, baby, napansin ko kay Zion, pag good mood siya, pag maaga siya natutulog. Oh, yun na. Yung hindi siya, kasi di ba tayo pagka gumigising, pag yung alam natin... Bugnot, o pag nabitin yung tulog. Yeah. So ngayon kasi maaga siya natulog. Oo, talagang nagyayaya na siya. Kagabi 9 pa lang, no? Nagyaya na siya. Oo, yun nga. Yun naman talaga yung tama. Yun yung tama. Kaya lang kasi nga, minsan nakikisabay talaga si Zion pag sa amin matulog. Pero kagabi nauna na siya. Kaya nauna na, bagsak talaga. Ayun. Hindi kasi kahapon kasi, pag sundo ni Michelle, sinundo kasi ni Michelle ang maaga yun pagdating sa bahay, hindi rin natulog kasi nung hapon. Umalis kasi kami, namasyal lang kami, ikot-ikot lang kami. Ito lang naman sa hindi ako kasama noon, OT. Tapos yun, hindi siya nakatulog. Kaya nung mga bandang 9, yun, nagyaya na siya sa amin. So, things are getting better, buti na lang. Yan. Sa aspeto na yan. Okay. So, ayun pala, no? Isingit na natin ngayon kasi may gustong makipaglaro at makita na si Zion this coming October 4 and 5. Ay lagi nagko-comment sa atin, no, Peña family. So finally, no, mamimit na natin sila, and I think ayan, may baby rin kasi sila ang name ay Mateo. So see you by October 4 and 5. Yan, meet up ng Spot Pinoy and then other vloggers dito sa Calgary and sa Canada, kasi pati si Inags from Edmonton ay pupunta dito. So may sales event yung Elements Residences. So kung gusto nyo bumili, mag-invest ng condo sa Pilipinas, ayan, I think this is the right time para mag-inquire. Yan, pwede rin kayo mag-pre-inquire na yan using the QR code na ipa-flash namin. And sa October 4 mag-start yung ating event 2 PM dyan sa Pacific Hut, and sa hindi naman makakapunta kasi Friday yung October 4, meron ulit sa Sabado, October 5, andyan tayo 11 AM onward. So kita-kits tayo, ayan, no? Excited na rin kami, and kami din, no, baka ma-surprise kasi hindi namin kilala pa yung mga other vloggers na na-invite. Yeah, maraming pupuntang vlogger guys dito sa event na ito. Tsaka yun guys, na it's free, totally free. Walang bayad dyan guys. O, pwedeng dumaan lang kayo, hi, hello, ganyan. Para, pakita lang natin yung nakikita natin sa TV. Ngayon, personal na. Yeah, kahit kami, ako gusto ko rin makita si Rice, si Ina. Oo, nakita na kasi namin si Mark. Pero excited pa rin naman kami makita ulit siya. Oo naman. Pati si Inags din, nakita na namin twice na
dun sa Edmonton and dun sa River Maya concert. Ayan. So anyway, ito, yan, another topic pala tayo, no? Ang daming nagsasuggest na kasi syempre sa pabago-bago ng immigration rules, ito yung isa sa dapat daw i-consider. And kami din napapaisip, pero parang hindi pa solid yung plan. Pwede, pero not yet at the time. But yeah, ito yung paglilipat ng province. Ay, nako. So, sabi ko nga, Alwin, gusto mo bang lumipat? Bago pa sa province, kunwari Saskatchewan, PEI, iniisip nga namin, what if lumipat tayo sa Red Deer? Ayan, no, yung nakasalubong namin si Mark and Donna sa Cross Iron. Nasa Red Deer sila. And, syempre, compared to Calgary, prices are cheaper. So, cost of living is cheaper. Malapit lang din naman siya dito kung tutusin. So, kung tutusin nga, nagpunta kami, diba, Red Deer, nasa 1 hour and a half yung biyahe. Syempre, less developed siya compared sa Calgary, pero it's starting to grow na. Syempre, kung saturated or populated na sa Calgary, nag-e-explore na sa other areas yung mga tao dito. So, naisip ko, what if Red Deer? Kaya, bago mo palayuin ang sarili mo like Saskatchewan. Pero kasi syempre, kung Red Deer, Alberta pa rin yun. So, same problem pa rin sa opportunities. So, iisipin mo, ano ba yung opportunity sa nomination program dito? So, kaya ka nga lilipat ng province is because nakikita mo yung province na yon mas magbibigay ng opportunity sa'yo for permanent residency. So, ang dami na nag-i-invite, guys. Actually, may nag-comment sa atin, di ba? I mean, nag-PM sa amin na I think Saskatchewan nga daw. Tapos sabi niya, Sir, yun nga, sabi niya, Sir Alwin, sabi niya, meron related na work mo dito, ganyan-ganyan. Marami daw. Yan, mapi-PR daw agad. So, na-appreciate din namin yung mga kababayan na gusto talaga mag-reach out at tumulong sa amin, no? Kasi nagbibigay sila ng idea saan mas mabilis ma-PR. Alam mo yun? So, yun nga, Saskatchewan, sa Nova Scotia, then PEI, mga Atlantic kami naman, provinces. Guys, open naman sa pag-ganyan. Open, pero yun nga, as much as possible, kung may opportunities pa dito, tingnan muna natin bago tayo mag-give up kasi ang hirap din i-uproot na naman yung sarili mo. 2 years ka na dito, 'di ba? Back to zero ka na naman sa province tayo. But syempre, ang dami rin syempre susukal kung para rin naman sa permanent residency. Hindi lang naman tayong gagawa nun, Oo, ang dami na rin naming na-meet. Yung parang sila, ano ba yan, nakalimutan ko yung name, basta sila sis and bro, yung minute natin sa Chinook, nakaka-chat ko, from Ontario, sumugal sila sa Winnipeg, family yon, and ngayon PR na sila. So isipin nyo na lang, diba, kung hindi sila nag-take ng bold move or decision na lumipat, yan, big city na yan, diba, Ontario, Toronto, tapos lilipat ka sa Manitoba, Winnipeg, ayan, diba, parang sugal, pero tumama naman sila doon. And nakuha nila yung pinaka-asam-asam na permanent residency. Diba? So, ano bang provinces yung maire-recommend yung aside sa sinasabi nilang Saskatchewan, yan, PEI, New Brunswick, Nova Scotia. Yung part ng sa may Quebec, ano yun? Yung mga... Oo, yung kay Mang JTV. Yan. JTV Vlogs, kay Manong JTV. Yan, yung mga ganong areas, pwede rin yun. Pero guys, sa paglilipat ng province, hindi lang PR pathway ang i-check nyo, but i-check nyo din yung job opportunities, tsaka yung linya ng expertise nyo or yung field of work. So, saan ba in demand, saan kayo makakuha ng work na mas mabilis? Kasi iniisip ko, nga, paglilipat kami ng province, yung job na naman. Ang magiging problema din talaga namin, guys, if ever na talagang lilipat kami ng probinsya, si Emma. Oo, kasi may kailangan akong tapusin and hindi siya, diba, hindi na kukuha yung ganung opportunity agad-agad. So, ayokong i-let go yun. So, inisip ko, hindi muna ngayon. Diba? Pero saan na muna mag-grant yung aming PGWP. So, waiting game tayo ngayon, di ba? 4th month na. June, July, August.
3 months. Yan, magpo 4 months 4 pa na lang. next week. Ay, Sana nga guys, talagang mabunot na rin. I mean, ma-approve na yung PGWP namin. Kasi, ang hirap din ng ganitong sitwasyon na nakahang ka lang. Hindi mo alam kung ma-approve ba tayo, kasama ba tayo dun sa bagong policy. Oo, pero grabe rin no, Ivy, kapag tayo nag-share tayo sa vlog, hindi namin alam or ini-expect na pag nakakita tayo ng estudyante or same faith or yung same na nararanasan sa atin, ako, grabe din yung worry. Uy, ano na, kamusta na, ang daming pagbabago. No, alam mo yung worried din talaga sila kasi nasa parehong sitwasyon talaga na nag-worry sa daming changes na nangyayari. Gaya nang na-meet natin sa Walmart, di ba? May na-meet tayo sa Walmart, yun na-meet din Yun, natin parang sa plano nila talaga lumipat. Oo. Diba? And yun nga, gini-give up talaga nila yung career. I mean, mga trabaho na silang magaganda. Oo. And okay yung Tsaka, pay, okay yung work benefits. from home pa silang dalawa. Oo. Guys, isipin nyo na work from home pa silang dalawa. Pero Parang sabi nga nila, ang ganda na Baga kasi nasa bahay lang kami, nag-work kami ng ganito. Pero hindi naman sila mapi-PR. Kasi parang hindi nga in demand, parang nagsisik sila na parang ma-fulfill yung requirements nung a-applyan nila. Dapat daw in demand yung field of work. So, nag-resign sa ganitong work, lilipat sa isang work. So, di ba parang hirap na okay ka na sana bakit kaya ganun? Di ba? Pero ganun talaga yung nangyayari, palitan ng work, rapid change talaga. So, kung saan talaga aayon, dun tayo. Ayan. So, ang hirap lang maglipat, iniisip ko yung gamit. Yeah. So, sobrang dami namin guys gamit. Halos, yung isang U-Haul na, yung nasa, hindi naman yung sobrang laking Yung medium. Parang ganon. Hindi kasya. Tapos ngayon lalo na yan, nadagdagan pa tayo. Lumipat tayo sa mas malaking bahay. Pero aside from that nga, hindi lang naman yung gamit, pwede mo naman nang ibenta yun. Lilipat ka. Yung trabaho, yung trabaho talaga. Eh syempre, yung community ng bata, saan pa siya mag-aaral later on, yun dapat yung i-check mo. Kasi nakakatakot din, may mga balita tayong napapanood na nabully yung anak, parang nabato yung anak dito habang nag-aantay lang sa train station, diba? So dapat i-check natin yung community and yung school na papasukan ng bata para iwas sa ganong mga insidente. Siyempre dapat doon tayo sa safe and secure environment para sa ating mga anak. So yan ang mga iniisip namin talaga. Hindi lang basta-basta para ma-PR, kundi yan yung holistic ba, yung overall well-being ng family ay ma-maintain mo, ma-check mo. Yan. Yeah, basta ako guys, no? Kahit saan ako, basta importante ma-PR kami. Yan. Pero syempre, susubukan muna namin dito syempre sa Alberta yung hanggat makakaya namin talagang gawin. Then, pag wala talaga, ay di saka tayo mag-decide na Oo. Pero yun nga, may another option, di ba, yun na-discuss natin sa isang vlogs, yung mag-aral ng French. Pero guys, trinay ko yun, nag-download din ako ng Duolingo para maumpisahan, ma-familiarize ako sa mga words ng French. Hindi ko alam, parang naka 1 week lang yata ako na lessons. Hindi ko ma-continue. Siguro wala rin ako sa focus and dedication. Pero para sa akin, hindi pa sa ngayon na option namin yun. Siguro pang huling-huli. Mahirap kasi guys, tsaka mahal din kung magbabayad ka ng classes. So dapat ready din yung budget mo. Kung ang option mo naman hindi lipat province, kundi yung mag-take ng French exam. So dagdag points din kasi yun. So yan, nakikita nyo, diba, ang dami pa ring options, pero hindi ganun kadali. So yan, malaman natin ano pa ba yung mag-o-open sa ating opportunities, and aralin natin, di ba? Malay natin ito makasakto na tayo nang hindi tayo mahihirapan masyado. Kasi nahirapan naman na tayo sa pagtituition pa lang naman as an international student So sana bawasan na natin yung hirap. Naalala ko about sa tuition din, sabi rin ni sir, yung kausap sa Walmart, parang kung mag-aaral na naman daw siya ng ibang another gastos na naman daw, other 50,000 na naman. Oo, kasi para di ba magstay, another option din naman after kunwari ng babae,
mag-aral. Pwede yung asawa naman yung mag-aral. 'Di ba? Yun nga lang, di ko alam kung pwede ka nang maging OWP unless yun nga, 'di ba? Masters ka, doctoral or professional degrees. So, 'di ba? Yan papasok na naman yung changes. So, kasi hindi may mga na ibang ganun gumagawa ng ganyan, 'di ba? Dati mabilis lang kasi take lang din yung asawa ng certificate or diploma, pero not now. Yan. Ano yung policy natin ngayon? Ay, ayun lang. Hirap guys, ang hirap talaga. Hirap ng pahirap. Oo, pero yun lang naman, habang nagda-drive, nag-iisip kami, tapos mamaya back to work na yung isip namin, trabaho na naman. Hapon nga lang eh. Parang trabaho lang, tapos mamaya 11:30 na. Nag-message ako sa'yo, di ba? Ang bilis ng oras. Lunch na? Parang, ano ba yun? Wow. Oo. Mabilis lang kapag dami mo rin ginagawa. Dami ko rin ginagawa. Then, so, ano ba? 7:30 lang naman ako. Bala ko pa sana mag 9 PM ha. Paid naman yung OT, pero sabi ko, Monday pa lang naman, ayoko i-drain agad yung sarili ko. Baka ngayon, yan, i-average na lang natin, hindi yung mag-exceed ng sobrang gabi. Kasi, delikado na rin naman pag pauwi. So, anyway, ayan, malapit na naman tayo sa ating workplace. Medyo may build up ng traffic. Ayan, o. Pero dito lang sa site na yan, papasok kasi ng downtown to. Oo. Sa amin actually, papasok din ng downtown, pero nasa, may other way siya para dun. Parang shortcut. Papunta doon kay Emma tsaka sa akin. Ayan, so parating na yung araw. Buti na nga lang guys, kami lagi pag pumapasok na Emma, sabi, salungat lagi yung traffic sa amin. So dito yung traffic sa side na to. Sa side namin, hindi. Pag uwi naman namin, ganun din. Kami yung maluwag, sila naman. Nagtataka nga ako sabi ko bakit, paano kaya meron dito sa may Glenmore na to, ang daming dumadaan? Ang downtown nandito naman sa bandang north. Kaya sabi ko, paano kaya meron dito? Anong pinupuntahan nila? Deerfoot? Ganon? Ewan? Pwede. Kung asan ba yung Deerfoot? maraming nag-work. Okay. Kasi pag part naman nun, halos wala na rin, diba, sa atin? Sa may south. Puro bahay na yung sa ilalim eh. Ang layo na parkingan to guys. Ito lang mahirap dito guys sa location namin. Pagka naubusan ka talaga, yan. Sa kabilang kanto ka pa. Pero safe naman yung pinagparkingan namin. So dito kasi normally ako nagpa-park tsaka doon sa kabila. Pero once nga na naubusan siya. Ngayon lang ako naubusan dito. Kasi medyo late kasi ako dumating. Yan. Ang ganda ng sasakyan na to. Wow. Ganda. Ganyan yung sa boss ko, parang ganyan. If ever guys na wala akong parkingan talaga, doon ako kay Emma. So dito sana ako kayo ay sayang may umalis na doon, buwisit naman. Kung kailan naman ako nakaikot na, ayun sa kabilang side meron. Okay lang, nandun na kaysa umikot na naman ako. Ayun sayang, buwag. Several song-filled hours later. Pauwi na tayo guys. Ayan, susunduin na natin si Zion. Ay nako, grabe yung trabaho ngayon. Ang dami. 5 building kasi guys, school lahat yun. Ayan, so bali tumutulong tayo doon sa mga ibang project na naka-assign sa kasama ko. Ayan, so sobrang dami talaga ng project guys, kaya kailangan mabilis ang trabaho. Ay nako, ang hirap pa naman doon sa filtering. Talagang kailangan mamasterin natin yung pagdating sa pag-filter. Yun yung medyo malawak. Okay, so yun guys, dito ko natatapos itong vlog ko, and I hope na nag-enjoy ulit kayo sa vlog namin ni Emma kanina. So mauna na ako kasi si Emma OT pa yun Okay, so hanggang dito lang guys, see you on the next one. Peace.